Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء
يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ako'y nagpapakupkop sa Allah laban kay Satanas na isinumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, at ako'y sumasaksi din na si Muhammad ay sugo at alipin ng Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay sumasa inyong lahat. Magandang araw sa lahat ng ating mga mahal na kababayan na mga Kristiyano. Muli po, buong puso naming inihahandog sa inyo ang programang Ito ang Islam. Sumasa inyo mula Lunes, Allahu Akbar, sumasa inyo every Tuesday, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mapapakinggan dito lamang sa ating station, 95.9 Radyo Natin FM, broadcasting mula sa mataas na lugar ng PC Hill, Cotabato City. At siyempre po, muli, ito na naman ang inyong lingkod, Ilonggoni, Brother Abdul Muhaymin Jacobo. Ang sa inyo ay nag-aanyaya na samahan po tayo sa isang buong oras na sharing, pagpapaabot, pagpapaalam na ito ang Islam. Ano ang paniniwala ng isang Muslim? Anong pinaniniwalaan dito po sa reliyong Islam? Siyempre kasama po ang ating masyaallah, very active, always on the go, masyaallah. Kasama ang kanyang buong staff, ang ating butihing BTA Member Parliament, Attorney Omar Yasser Crisostomo Sema, ang ating masyaallah sponsor, ang ating partner sa pagpapaabot kung ano ang Islam. Of course, kasama ang buong staff, masyaallah. At siyempre sa ating station manager, sa lahat ng staff, kay Sister Maya. At alhamdulillah, ngayong araw ay medyo makulimlim ang panahon dito po sa Cotabato City, ganun din po sa iba't ibang bahagi ng buong Central Mindanao dahil sa weather condition na meron tayo, no? May bagyo, may typhoon, may low pressure area. At ingat po tayo, no? Payong, dala tayo ng payong, jacket, raincoat, huwag basta-basta magpaulan. Mahirap magkasakit, sabi pa nila. At siyempre, kung medyo mahina yung ating resistensya, sigurado tatamaan tayo ng ubo, ng sipon, ng lagnat. Mahirap masyado, no? Kaya ingat-ingat po sa lahat ng mga mahal nating kababayan, sa lahat ng mga kapatiran.
sa lahat po ng ating mga tuners, sa mga nakikinig sa ating programa ngayon. Gabayan kayo ng Allah na makita ang katotohanan na taglay po ng reliyong Islam. Ngayong araw, nais po nating talakayin yung mga tinatawag na misconception sa Islam. Hanggang ngayon, malaganap pa rin yung maling intindi sa Islam. Maling akala, maling intindi, misconception. Yes. Ang Islam po ay salitang Arabic. Salitang Arabic na ang kanyang root word ay salam. Pag sinabing root word, ito yung salita na pinagmulan, root word. Pinagmulan. So ang pinagmulan ng salitang Islam ay ang salitang salam, wikang Arabic. Ang ibig sabihin ng salam ay kapayapaan, peace. Kaya nga maririnig mo yung mga Muslim, Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin, ang kapayapaan ay sumasa iyo. Ito po ay isang uri ng panalangin. Isang uri ng dua, panalangin. Prayer. Ang kapayapaan ay sumasa iyo. Ang kapayapaan ng Allah ay sumasa iyo. Assalamu alaikum. Ang kapayapaan ay sumasa iyo. Ang Islam ay nangangahulugan ng pagsunod sa batas ng Diyos. Ganon kasimple. Yes, ganon lang kadali. Pagsunod sa batas ng Diyos. Pagpapasakop sa batas ng Diyos. Siyempre, pag sumunod ka, nagpapasakop ka. Pag hindi ka sumunod, hindi ka nagpapasakop. Di ba? Pagtalima, pagsunod. Pagpapakupkup, ayun. Ang mga kahulugan ay synonymous, magkasing kahulugan. Pagsunod sa batas, pagtalima, pagpapakupkup, pagpapasailalim, pamumuhay na ayon sa ibinigay na batas ng dakilang tagapaglikha. Ang batas na ito po ay tinatawag na Islam. Napapaloob sa tinatawag na way of life na kung tawagin ay Islam. Pagsunod sa batas ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng Islam. Pagsunod sa batas ng Diyos. Total surrender. Tingnan mo, total surrender. Hindi pwede po sa Islam, hindi pwede po yung puso mo lang ang Islam. Bunganga mo lang ang Islam. Naniniwala ako sa Allah. Naniniwala ako kay Propeta Muhammad. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At si Muhammad ang kanyang sugo. Sumasaksi ka. Hanggang bunganga lang, wala sa gawa. Hindi po yun total surrender. Hindi po yun total submission. Total surrender and submission to the will of Allah. Yung kagustuhan ng dakilang tagapaglikha. Total. Sa Islam, pag sinabing ikaw ay naniniwala sa Allah, walang ibang Diyos na dapat sambahin, nangangahulugan na lahat ng kanyang ipinag-uutos, gawin mo. Naku, napakahirap naman. Napakahirap naman yan. Hindi po. Dahil ang ipinapagawa lang sa'yo na utos ay yung kaya mo. Kaya napakadali po ng reliyong Islam. Napakadali. Walang mahirap dito sa Islam. Kasi yung kaya mong gawin, yun ang ipinapagawa mo. Ang Islam mayroong 5 haligi. Isa sa haligi ng Islam ay pagsaksi, syahada, pagsaksi,
na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo. Napakadali. Ikalawa ay ang sala, pagdarasal. 5 beses isang araw ito. Pinakamatagal, 5 minutes. Pinakamatagal. So 5 times 5 is 25. Mayroon kang 25 minutes. Nasa isang araw, 24 hours. Diba? 25 minutes. 5 beses po. Walang mahirap. Bakit? Kung talagang halimbawa, talagang nasa travel ka, hindi ka pwede libre ka muna magsala, mamaya na. No? Pag-isahin mo na. Hindi mahirap yung duhur, yung non-prayer. Hindi mahirap. Bakit? Hanggang alas 3 siya eh. So kung busy ka, talagang busy, hindi talaga maiwanan, call of duty talaga, pwede ka. Hanggang bago mag-alas 3, pwede ka magsala ng duhur. Pero, kapatid, kabayang Kristyano, sa ngayon po kasi mayroon tinatawag na non-break. Mayroon namang non-break. Di ba? Kakain ka eh. Mayroong lunch break. Non-break, lunch break. Lunch break. Tanghalian. Na hindi naman siguro tayo kakain ng 30 minutes or 1 hour. Di ba? Di ba? So, hindi po mahirap. Sa 5 beses na pagdarasal, mayroong 2 na specific siyempre. Hindi pwedeng saka na. Ito ay ang Fajar. Ito yung dawn prayer. Bago magbukang liwayway, ang mga Muslim po ay nagdarasal. Yan tinatawag na subuh prayer, dawn prayer. Bago lumubog ang araw or sa paglubog ng araw, when the sunset, paglubog ng araw, yan yung Maghrib. Yan yung Maghrib prayer. Paglubog ng araw. Yan yung 2 na hindi pwedeng saka na lang, mamaya na. Kasi napakaigsi ng kanyang oras. Na yung 3 po, malaki ang time. Kaya walang kahirap-hirap po. Isa sa mga haligi ay pag-aayuno. Walang kahirap-hirap ito. Walang kahirap-hirap. Bakit? Kasi ang Muslim, mayroong training. Bakit hindi mahirap ang pagpa-fasting? Bakit ba nagagawa ng mga Muslim ito? Kasi may training po ang Muslim. Every week. Yes. Hindi ko alam kung nagti-training din kayo or ginagawa din ba natin itong training every week ng pag-aayuno? Monday at saka Thursday, yan ang pag-aayuno. Training po yan. So pagdating ng buwan ng Ramadan, 30 days, 29 or 30 days na pag-aayuno, pagfa-fasting, kabayang Kristiyano, walang kahirap-hirap. Bakit? Kasi sanay ka na. Sanay na. Every week, 2 beses ka nagpa-fasting, so hindi na bago. Hindi na bago sa'yo yung hindi kumain, hindi uminom, isang araw, di ba? Hindi bago yan eh. So walang mahirap po. Hajj. Zakat. Hajj, hindi po mahirap. Bakit? Kung wala kang pera, hindi ka obligado. So walang mahirap. Sa 5 haligi ng Islam, walang mahirap. Yung Hajj, pag wala kang pera, hindi ka obligado. Pero maka-Hajj ka pa rin. Walang pera pero maka-Hajj. Yes! Doon ka sa masjid. Sa masjid ka magsala. Ang pagsala, ang pagdarasal sa masjid, nag-Hajj ka. Kapag ikaw sa masjid nagdadasal, ikaw ay nagha-Hajj. So walang kahirap-hirap. Zakat. Itong zakat po ay ang 2.5% ng income sa loob ng 1 taon. Sa loob ng 1 taon may naipon ka. Nakaipon ka. So kung nakaipon ka ng 100,000 sa 1 taon,
2.5% ng 100,000, yun ang zakat po na ibibigay. Ngayon, sa mga tulad natin na hand-to-hand combat, ika nga, hand-to-hand, na? Oh. Sweldo, bayad sa utang, utang naman, sweldo, bayad sa utang, utang naman, parang ganun ang nangyayari sa karamihan sa atin eh, di ba? Oh. O kaya'y driver ako ng namamasahero ako, namamasada ako, nagle-labor ako, no? May sahod ako na monthly, parang gano'n. So yung income ko na tama lang sa aking ikabubuhay, kulang pa nga. Actually, kulang, no? Kulang pa talaga. Pero dahil sa kulang, ang ginagawa natin, nagbabudget. 'Di ba? Nagbabudget tayo, oh. Kasi alam mo ang sahod mo ay 20,000, o 20,000 ang sahod. Ang income mo, namamasahero ka, ang income mo ay 200 kada hapon may 200 ka. So ibabudget mo yung 200 sa araw na ito, sa susunod na araw, sa bukas. Ngayon, kung wala tayong makaipon, hindi tayo makaipon dahil yung income natin ay tamang-tama lang pang buhay-buhay natin, libre po tayo. Hindi tayo obligado na magzakat. O, kabayang Kristiyano, hindi mahirap, napakadali. Hindi katulad na dapat talagang maibigay mo ang iyong ikapo. No, may mga ganun eh. Kabayang Kristiyano, may mga simbahan, may mga churches, may mga denomination, Christian denomination, na talagang obligado ka magbigay ng ikapo, yung 10%, yung tinatawag na tithes. Kailangan talaga may tithes, hindi pwedeng wala. May mga explanation naman, may mga ano naman sila. So talagang nagbibigay. Sa Islam po, pag talagang wala, hindi ka makazakat, ang pwede natin gawin ay magsadaka. Yan. So, hindi mabigat, hindi mahirap. Kaya ang Islam po walang kahirap-hirap. Napakadali na relihiyon ito. Dahil, inulit ko, ang ipinapagawa lang sa'yo ng Allah, ang inuobliga lang sa'yo, inuobliga sa'yo yung kaya mong gawin. Kasi kung hindi mo kaya gawin, hindi inaobliga. Ngayon, yung kaya mong gawin, inuobliga yan sa'yo. Bakit? Kasi kaya mo naman gawin. Bakit hindi mo gagawin? O, di ba? Yes, alhamdulillah. Gawain tayo ng Allah. Yan po yung Islam. Walang kahirap-hirap. Masya Allah. Itong Islam po, another misconception, ito ay relihiyon ng mga Arabo. Ito ay relihiyon na ipinalaganap ni Muhammad. Ito ay relihiyon na nagmula sa mga Arabo, nagmula sa Saudi Arabia. Mali po. Misconception. Ang Islam po ay hindi relihiyon na nagsimula sa panahon ni Muhammad. Ang Islam, kabayang Kristiyano, ay hindi relihiyon na nagmula sa mga Arabo. Hindi ito relihiyon ng mga Arabo. Hindi ito relihiyon ng Saudi Arabia. Hindi relihiyon na itinayo, founded, ipinalaganap, sinimulan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Saudi Arabia Peninsula. Mali po, hindi po. Ito ay relihiyon mula pa sa panahon ni Adam hanggang sa panahon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan ginawang final ang kautusan. Ginawang final ang instruction. Ginawang final ang batas. Ano ba ang utos? Ano ba ang kagustuhan ng Allah? Ano ba kagustuhan ng Diyos? Ano ba ang batas na nais niya?
Ano ba ang kanyang nais ipatupad? Ginawang final ito sa panahon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam po. Excuse me. Pero ito po ay hindi bago. Napakadali lang, kabayang Kristiyano. Napakadali lang po. Patunayan na ang Islam ay hindi bago. Dati na relihiyon. Sa pamamagitan ng ano ba ang turo ng Islam? Yun, ganun lang kadali. Ano ba ang turo ng Islam? Isa ito sa paraan. Isa ito sa paraan na sinasabi natin na ang Islam ay hindi bago sa pamamagitan ng kanyang katuruan. Ano po yung basic, yung fundamental teaching ng Islam? There is only one God. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. There is only one God. Ang Diyos ay isa lang. Pag binasa natin ang Bible, kabayang Kristiyano, mababasa natin ang katuruan ng mga propeta. Ang itinuro ng mga propeta, ang doktrina na itinuro ng mga propeta, ang Diyos ay isa lang. There is only one God. Anong sinabi ni Jesus? Your God and my God is one. Ako'y aakyat sa aking ama, ang inyong ama. Sabi niya, your God and my God is one. Sa Diyos nyo, sa Diyos ko, at Diyos nyo, na nag-iisa. Kabayang Kristiyano, ito challenge. Wala po tayong mababasa sa Biblia na sinasabi ni Jesus na siya ay Diyos. Wala po. Wala po. Hindi po mababasa, kabayang Kristiyano, na inaangkin ni Jesus na siya ay Diyos. Bagkus. Anong mababasa? Sinasabi ni Jesus na siya po ay sugo. Sinasabi ni Jesus na wala siyang kapangyarihan maliban na lamang kung ano ang gusto ng kanyang amang nasa langit. Not my will, but your will be done. Tingnan mo, kabayang Kristiyano. Not my will, hindi yung kagustuhan ko, kung hindi ang kagustuhan ng amang nagpadala sa akin. Ipinadala lang po si Jesus. My God and your God is one. Never. Itong challenge po na ito ay napakalakas ng loob ng mga Muslim na ibinibigay sapagkat pinag-aralan naman ng ating mga scholar. Pinag-aralan naman ng ating mga scholar na sa Bible, hindi ko nga alam kung nagbabasa kayo ng Bible, kabayang Kristiyano. Yan ang problema. Nandyan na naman. Naninira na naman, maninira na naman. Pero ang problema, hindi ka nagbabasa ng Bible. Kaya pag narinig mo yung ating sharing, yung ating mensahe, sasabihin mo na naninira na naman yung Ilonggo na yan. Nandyan na naman yung mga balik Islam. Nandyan na naman yung Muslim na Ilonggo. Nang aatake. Hindi po tayo nang aatake. Nagsishare lang po tayo. Ngayon po, challenge. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, pwede kang magbasa. Pwede mo nang simulan ang pagbasa. Kung ayaw mo magbasa ng Bible, pwede mong i-Google. Napakadali ngayong panahon. I-Google mo, itanong mo kay AI, sinabi ba ni Jesus na siya ay Diyos? Give me Bible verse that Jesus said He is God. Yan, i-Google mo, kabayan. Mahal kong kababayan ng mga Kristiyano, i-Google mo yan. Itanong mo kay AI. Allahu Akbar.
Tapos, itinuturo na siya ay Diyos. Kasi nga may mababasa sa Bible na siya ay Diyos. O, yun ang sabi ng pastor. Yan ang sinasabi ng pari. May mababasa sa Bible na si Jesus ay Diyos. Yes, may mababasa sa Bible na si Jesus ay Diyos. Pero hindi siya ang nagsabi. Sino ang nagsabi? Si Matthew, si Mark, si Luke, si John. Sila po ang nagsabi na siya ay Diyos. Si Pablo ang nagsabi na siya ay Diyos. Hindi nga nakita ni Pablo si Jesus eh. Di ba? Pablo never met Jesus. Hindi kailanman nakita ni Pablo si Jesus. Matagal nang namatay si Jesus. O matagal nang nawala. O hindi naman na. Yun ang sinasabi, namatay daw si Jesus eh. O. Sila po ang nagsasabi na na si Jesus ay Diyos. Pero si Jesus ang tanungin mo. Hanapin mo yung sinasabi ni Jesus. Hindi niya sinasabi na siya ay Diyos. Bakit? Mas paniwalaan mo si Matthew, si Mark, si Luke, si John? Mas paniwalaan mo ba si Pablo? Sino paniwalaan mo? Si Pablo o si Jesus? Oh. Diba? Kabayang Kristiyano, ang Matthew, Mark, Luke, John, pag binasa mo yan, mababasa mo sa taas, the gospel according to Matthew. According ha. Ayon kay Mateo, ayon kay Lucas, ayon kay Juan, ayon kay Marcos. Ano, nandyan pa sa Bible si Marcos eh. Ha? Makabilib ka to. Yung ating Pangulo ng Pilipinas, nasa Bible eh. Ano na? The Gospel according to Matthew, the Gospel according to Marcos, ayon kay Marcos, kay Juan, kay Lucas. According to, inuulit ko, mababasa sa mga bahagi na ito ng Biblia na sinasabi na si Jesus ay Diyos, pero sila po ang nagsabi. According kay Matthew, according kay Lucas, according kay Marcos. Ayan, si Marcos. Ha? Oh. According po sa kanila, hindi according kay Jesus. Alhamdulillah. Siguro po dapat nagbabasa tayo. No? Nagbabasa tayo ng Bible, siguro dapat. Hindi pwedeng blind follower. Sa Islam po hindi pwede blind follower eh. Ano yung sinasabi ni Jacobo? Pwedeng itanong kay Ustads. Sinabi ni Jacobo, Ustads, yung paninigarilyo daw narinig ko sa program ni Jacobo na haram daw yung haram daw po yung sigarilyo. Totoo ba yun, Ustads? Na pwede natin tanong kay Ustads. Pwede tayong magtanong sa Darul Ifta. Haram daw yung sigarilyo. Tanong natin kay Darul Ifta. Pwede tayong magtanong doon. Pwedeng i-confirm. Yes, pwedeng i-confirm. Wala pong masama. Narinig ko sa khutba na ang vape ay haram. Narinig ko sa khutba na ang sugal ay haram. Narinig ko sa khutba na ang pag-inom ng inuming nakakalasing ay haram. Narinig ko sa khutba na yung babaeng hindi nagtandong, hindi naghijab, walang head cover, ang kanyang buhok ay magiging ahas. Tama po ba yun? Pwedeng itanong, pwedeng i-verify. Walang masama. Hindi nakakainsulto. Na? Yes, hindi nakakainsulto. Na magtanong. Totoo ba yung narinig ko? Ang
ang bakal daw ay nanggaling sa kalawakan? Ha? Totoo ba yung sinabi na ang bakal nanggaling sa kalawakan, hindi dito sa mundo? Totoo ba na yung buwan daw ay nahati? Oh. Nahati daw yung buwan. Totoo ba yan? Hmm. Alhamdulillah. Pwede magtanong. Mga mahal naming kababayan na mga Kristiyano, Masya Allah. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Ito ang Islam. Hatid sa atin ang ating butihing BTA Member Parliament, ang ating Deputy Speaker, Attorney Omar Yasser Crisostomo Sema, kasama ang buong staff. Alhamdulillah, gabayan ng Allah, ang lahat ng nakikinig sa programa natin, makita natin ang katotohanan. Ang programa pong ito ay naglalayon na i-share po. Kung ano ang Islam. Ipaabot namin sa inyo kung anong Islam. Importante na ipaalam namin sa inyo na ito ang Islam. Another misconception. So, ang Islam po hindi bagong relihiyon. Hindi bagong relihiyon. Siya nga pala, si Jesus po. Hindi bagong relihiyon ang Islam. Si Jesus nag-fasting. 40 days and 40 nights. Nag-ayuno po si Jesus. Ang mga Muslim nag-aayuno. Isa sa mga haligi ng Islam ay ang pag-aayuno, pagfa-fasting. So si Jesus nagpa-fasting. Ang mga Muslim kapag nagdasal ay nagpapatira pa. Kabayang Kristiyano, alam mo ba na si Jesus nagpapatira pa kapag nagdasal? Hindi po siya nag-sign of the cross. Pag nagdasal po si Jesus, hindi nagsa-sign of the cross. Pag nagdasal po si Jesus, hindi po siya sumasayaw-sayaw. Hindi siya umaawit. Hindi po. Siya po ay nagpapatira pa. Yung pamamaraan ng pagdarasal ninyo, kabayang Kristiyano, ganyan ba magdasal si Jesus? Tanong po ito hindi ito paninira. Hindi paninira ito. Hindi pa nga atake. Ito po yung katanungan, kabayang Kristiyano. Ang pagdarasal ba na ginagawa ninyo sa inyong simbahan? Roman Catholic ka? Protestante ka? Ang pamamaraan ba ng pagdarasal ninyo ay ayon sa pamamaraan ni Jesus? O hindi? Ayon ba sa ginawa ni Jesus, yung pamamaraan ng pagdarasal niyo? Bakit, pastor, ganito tayo magdasal? Pastor, nung ako ay born again, ang pagdarasal ay ganito. Pastor, nung ako ay Iglesia ni Cristo, ang pagdarasal ay ganito. Pastor, nung miyembro ako ni Apollo Kibuloy, ganito ang pagdasal. Pastor, nung Seventh-day Adventist ako, ganito ang pagdasal. Pastor, nung ako'y Baptist, ganito ang pagdarasal. Pastor, nung ako'y Romano Katoliko, pastor, ang aming pagdarasal ay ganito. Bakit po ang pagdarasal natin ay ganito, pastor? Bakit magkaiba ang pagdarasal ng iba't ibang mga grupo, ng iba't ibang mga simbahan? Bakit magkaiba, pastor? Pwedeng itanong, di ba? Pwede itanong. No? Hindi naman dapat magalit. Nagtatanong lang yung tao eh. Dapat bigyan ng sagot, di ba? Bakit ang mga Muslim nagpapatira pa? Kasi yun ang utos ng Allah. Yun ang katuruan. Yun ang batas. Yun ang guidelines. Bakit ang Muslim nagatandong, nagahijab? Kasi yun ang batas ng dakilang tagapaglikha. Yan ang batas ng Diyos. Ito pa, tandong, hindi yan bagong batas. Ang mga Muslim nagdasal, nakapatira pa. Si Jesus nagdasal, nakapatira pa. Si Birhen Maria po, nakatandong. May nakita ka bang Birheng Maria na nakita ang buhok? Sige daw. Kabayang Romano Katoliko.
yang mga picture ni Virgin Mary, yang ribulto ni Virgin Mary, nakita buhok, nakita legs niya, nakita ang tuhod ni Virgin Mary, nakita ba ang tuhod ni Virgin Mary? Above the knee ba? Above the knee ang suot ni Virgin Mary? Nakita ba ang pusod ni Virgin Mary? Allahu Akbar. Nakita ba yung dibdib ni Virgin Mary? Nakita ba? Hindi po. Yung pananamit ni Virgin Mary po ay natatabunan yung kanyang buong katawan. Tingnan mo ba yung ginagawa ng mga madre? Yung mga kagalang-galang na mga mother, mga madre, mga sister. Tingnan nyo ba? Yan po ay hindi bagong batas. Dati na po yan. Kaya mga Muslim, nagatandong, nagahijab, dahil yan ay batas. Noon pa. Na ipinasunod. Itinuro, ipinahayag ng Allah kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang Islam po hindi bagong relihiyon. Ang mga Muslim hindi kumakain ng baboy. Bakit? Kasi dati ng batas. Bawal kumain ng baboy, dati ng batas. Sa Old Testament. Kaso nga lang, binago yung batas. Sa Acts of the Apostle, sa New Testament, Acts of the Apostle, nanaginip si Pedro. Ayun, nanaginip si Pedro na nalinis na ang lahat. Nalinis ng lahat, so pwede nakainin ng lahat. Ayon sa panaginip ni Pedro. Sino bang dapat paniwalaan? Yung panaginip ni Pedro o kaya yung nakasulat sa Old Testament? God said. Leviticus chapter 11, God said, sabi ng Diyos. Meron bang mababasa sa Bible na napawala ng bisa yung batas na yon? Sa Leviticus? Meron bang batas na mayroon bang mababasa na bersikulo sa Biblia na invalid na? Yung Old Testament, invalid. Bakit ang mga Seventh-day Adventists may mga pagkain na hindi pwedeng kainin? Bakit may mga Kristiyano na hindi kumakain ng dugo ng baboy? Mayroong Kristiyano hindi kumakain ng baboy. Hindi kumakain ng dugo ng baboy, pero pwede kumain ng baboy. Allahu Akbar. Bawal kumain ng dugo ng baboy, pero pwede kumain ng baboy. Karni ng baboy. Sa Islam po, bawal kumain ng karni ng baboy dahil yan ay batas na ibinigay ng Allah noon pa. Hindi bagong batas. Kaya ang Islam hindi bago. At napakarami pang mga ginagawa sa Islam na hindi bago. Dati na po yan ang mga kautusan. Dati ng mga batas. Bago magsambayang, bago magdasal ang isang Muslim, bago magsala ang Muslim, naghuhugas, ablution, ibdas. Alam mo ba kapatid sa Islam, hindi yan bago. Yang pag-iibdas, ginawa yan ng mga naunang propeta. Paano magdasal ang mga naunang propeta? Naghugas sila, naghugas. Hindi bagong batas. Kaya ang Islam hindi bagong batas po. Or hindi bagong relihiyon. Gabayan tayo ng Allah. Isa po ito sa mga maling akala, wrong concept, misconception, maling akala, maling intindi. Inshallah po, sana maunawaan natin, naintindihan na natin. Pero hayaan ninyo, pwede namang balik-balikin, pwede naman muling pag-uusapan. Ito nga, pinag-uusapan na naman natin muli, na pag-uusapan na natin ito noon pa. Nang hindi lang isang beses, 2 beses, 3, maraming beses na pinag-uusapan natin. Na ang Islam ay hindi bagong relihiyon. Pabalik-balik, pabalik-balik. Yes, pabalik-balik. Wala pong masama sa pabalik-balik. Alam nyo bakit sinabi ng Allah sa Quran? Kayong mga magpapaalalahanan kayo sapagkat ang pagpapaalala ay nakakabuti sa mga mananampalataya. O kayong mga mananampalataya, magpapaalalahanan kayo sapagkat
makakabuti. So magpapaalala, mag-remind, nandyan na naman, nandyan na naman, nandyan na naman, ulit na naman, ulit na naman. Narinig ko na yan. Oo, last month, yung kutba last month, narinig ko na ganyan. Doon sa muhadara ni Ustads, ganyan din. Doon sa isang Ustads, ganyan din. Kasi nga po, kailangan nating magpapaalalahanan sapagkat ang pagpapaalala ay nakakabuti. Maliban pa. Anong sinabi ng Allah? Ano ang turo ng Islam? Ang mga lahi ni Adam ay makakalimutin. Yan po tayo. Ang nature ng tao ay makakalimutin. Madali tayong makalimot. No? Madali tayong nakakalimot. Kaya, kailangan ng magpapaalalahanan. Magpapaalala. Mag-remind. Alhamdulillah. Pagpalain tayo ng Allah, gabayan tayo ng Allah. Alhamdulillah po. Tayo ay all naka-tune in pa rin sa programang Ito ang Islam. Ito po ang Islam. No? Ito ang Islam. Hindi ito bagong relihiyon. So mali po. Hindi po tama na ang Islam ay bago na relihiyon. Na ang Islam ay nagmula sa Middle East. Ang Islam ay nagmula sa Saudi Arabia. Ang relihiyong Islam ay relihiyon na ipinalaganap ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po, mali. Alhamdulillah. Gabayan tayo ng Allah sa mga bagay na ating tinalakay para makita natin ang katotohanan at tayo po ay magbalik Islam. Magbalik Islam na naman. Yes, magbalik Islam sapagkat yung ating mga ninuno ay mga Muslim. Kaya tinatawag na balik Islam. Ang history ng Pilipinas, ayan. History ng Pilipinas ay nagpapatunay na bago pa man dumating ang mga Kastila dito, ay mga Muslim na ang mga tao rito. Na? Nang makita ni Magellan ang mga tao sa Limasawa Island, sabi ni Magellan, Muros. Yun. Pagdating ng mga Kastila sa Mindanao, Muros din. Yan ang pinagmula ng salitang muro. Muros, muro. Moors. Ayan sa English, Moors. Yan po yung mga tao sa Morocco, Moors. Ang mga tao sa Morocco ay mga Muslim. Bakit tinawag ni Magellan na Moro? Yung nakita niya dito ng mga tao. Sapagkat nakita ni Magellan kung ano yung doon sa Morocco, yun din ang nakita niya dito. Yes, yun din ang nakita ni Magellan. Pareho man ito mga tao na ito, ganun din. Yung nakita niya sa Morocco, nakatandong. Ayun. Nakatandong. Nakahijab. Yun yung mga nakita niya ng mga kababaihan doon sa Morocco. Kaya pagdating niya, Muro. Tingnan ninyo, kabayang Kristiyano, kaya balik Islam, kasi dati na tayong mga Muslim. Bakit tayo na Kristiyano? Kasi pag hindi ka mag-Kristiyano, patayin ka ng mga Kastila. Na anong ginawa ng mga Kastila doon sa kay Raha Lacandula, Raha Sumakwil, at iba pang mga dato doon sa Luzon, anong ginawa nila? Gimasakir po nila. Pinagpapatay nila. Na siyempre yung tao takot mamatay. Ayun. Nagkristyano sila. Sila Lapu-Lapu, ayaw magpasakop kay Magellan. Ayun, naglaban sila na namatay sila Lapu-Lapu kay Magellan, napatay ni Lapu-Lapu si Magellan. Pumunta dito sila sa Mindanao, ayun. Ang mga Muslim sa Mindanao nakipaglaban, bahala na mamatay, wag lang mag-Kristiyano. Ayan. So ang Mindanao po nananatiling Muslim na lugar. Kahit pa sa panahon ng mga Kastila, sa panahon ng mga Amerikano, sa panahon ng Hapon, nananatili na Muslim.
ang mga tao dito sa Mindanao sapagkat ipinaglaban nila dahil bahala na. Hindi maaari maging Kristiyano. Bakit? Bakit ba? Bakit ba ayaw nila Lapu-Lapu? Bakit ba ayaw nila Lapu-Lapu? Bakit pa nagpasakop? Bakit ba lumalaban yung mga Muslim? Dito, doon kay Lapu-Lapu sa mga Kastila, bakit? Kasi po, mababasa sa Quran ang tungkol sa pagiging Kristiyano. Yes, nasa Quran po. Pagkakita ni Lapu-Lapu kay Magellan, sabi niya, Kristiyano ito. Yes. Nasara. Nakita ni Lapu-Lapu may dala-dala na cross. Ang mga Kastila, nasabi ni Lapu-Lapu, Kristiyano ito. Ito na yung mga tao na itinuturo nila na si Jesus ay Diyos. O, sa Quran kasi, si Jesus Diyos. Ayun. Alam ng mga Muslim, alam nila Lapu-Lapu. Alam ng mga Muslim doon sa Luzon noon. Alam nila. Kasi nasa Quran eh. Nasa Quran. Ito ang mga Kristiyano, may dala na cross. Alam nila Kristiyano sila. Hindi po ignorante. Alam ng mga Muslim, nang dumating yung mga Kastila rito, alam nila na sila ay Kristiyano, yung mga Kastila na yan. Alam nila na kung anong reliyon na dala nila. Alhamdulillah, kaya magbalik Islam. Inshallah po, sana magbalik Islam tayo. Sapagkat ito yung tamang reliyon. Yes, ang Islam po yung tamang reliyon. Ha? Sure ka? Sure ka? Simple lang, kabayang Kristiyano. Napakabilis ng takbo ng oras, ano? Simple lang po. Bakit Islam ang tamang reliyon? Ito, yung pangalan ng reliyon. Inshallah, next time, dagdagan naman natin yung another misconception. Ngayon, Islam muna, pangalang Islam. Ang katawagang Islam, hindi bagong reliyon yan. Ang katawagang Islam ay reliyon na ibinigay ng dakilang tagapaglikha. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madina. Sa araw na ito ay kinumplito ko ang pabor sa inyo, kinumplito ang inyong reliyon at pinili ang Islam bilang inyong reliyon. This day I have completed my favor upon you, completed the religion for you, and have chosen for you Islam as your religion. At pinili sa inyo ang Islam bilang inyong reliyon. Ang dakilang tagapaglikha ang Allah ang pumili. Mababasa sa Quran na sinasabi na ang Islam ay relihiyon na ang pumili ay ang Allah. Hindi po si Muhammad ang pumili ng pangalang Islam. Kaya kabayan, ito yung tamang relihiyon. Hindi gawa ng tao, hindi likha ng tao, hindi nanggaling sa isip ng tao, hindi tao ang founder. Hindi tao ang founder. Hindi tao ang nagpa-register. Ipina-register ang pangalan ng inyong simbahan. Di ba kabayan? Sa mga protestante, yung mga pangalan ng churches ninyo, mayroong sect registration yan. Kung sino ang founder, yun ang nagpa-register sa Security and Exchange Commission na ang magiging pangalan ng aming simbahan ay tatawaging ganito, ganito, ganito. Mayroong sect registration, may founder. Sino ba ang founder? Sino ang nagtatag? Ang nagtatag po ay tao. Ang Islam hindi tao ang nagtatag. Mababasa ba sa Bible na ang relihiyon ay Iglesia ni Cristo? Mababasa ba sa Bible na ang relihiyon ay born again, Seventh-day Adventist, Baptist, Church of Christ, Kingdom of Jesus Christ? Excuse me. Allahu Akbar. Excuse me po. Di ba mababasa? Hindi. Roman Catholic Church, mababasa sa Bible? Mababasa sa Bible ang Iglesia Romano Katolika?
bilang simbahan? Pwede pong i-research. Di ba? Yes, challenge. I-research natin. Siyasatin mo. Kapatid sa Islam, malinaw po, na mababasa sa Quran na ang pangalan ng relihiyon na pinili ng Allah ay Islam. Malinaw na mababasa sa Quran na sinasabi na ang Islam ay relihiyon na pinili ng Allah. May proof, may basihan, may batayan ha. Okay. Kaya kapatid, sa Islam, napakadali ng Islam. Bakit hindi natin gawin yung kaya nating gawin? Yung mga turo ng Islam na kaya mong gawin, kapatid, bakit hindi mo ginagawa? Kaya, tapos hindi gagawin? Lugi ka. Lugi tayo. Tayong lugi. Loser. Loser tayo. Na kaya naman natin gawin, hindi natin ginagawa. Allahu Akbar. Inshallah po, pagpalain tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, gabayan tayo ng Allah. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng ating butihing BTA Member Parliament, ang ating Deputy Speaker, Attorney Omar Yasser Crisostomo Sema, kasama ang kanyang buong staff. Alhamdulillah po. Pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pakipindot lamang po ang share button ng ating program para maipaabot sa iba at maging bahagi ka ng dakwa. Yes! Ha? Pindutin mo lang ang share button, makadawa ka na. Nakapagdakwa ka na. Makakakuha ka na ng reward na hindi mo sukat akalain gaano kadami yung reward na makukuha mo. Pinindot mo lang ang share button. Inshallah po, inshallah, ang inyong lingkod po, Brother Abdul Muhaymin Jacobo, ay pansamantalang mamamaalam. Hanggang sa muli po, dito po sa ating programang Ito ang Islam, sumasa inyo every Tuesday, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang po sa 95.9 Radyo Natin FM, broadcasting dito sa mataas na lugar ng PC Hill, Cotabato City. Hanggang sa muli po, magandang araw sa lahat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل